this video, let me share with you these loan apps. Dahil ang dami nila, this new loan apps na nag-e-exist siya this year 2025 na lahat po sila is na-feature ko na and i-share ko na siya sa inyo. Ngayon kung hindi nyo pa siya napanood, punta na lang kayo sa playlist ko. Under ng loan vlogs, nandyan po lahat yung mga yan. And you can search din naman yan sa channel ko. Well, I am a loan reviewer and hindi po tayo dito basher, hindi po tayo naninira ng mga loan app dito, no? Sinishare ko lang po palagi kung ano ba talaga yung na-experience ko, what is the truth about this loan app. Kasi iba kasi yung na-experience mo talaga eh. Kasi sinasabi ko sa inyo palagi na bago kayo mag-apply kapag bagong loan app, huwag nyo munang itry. Tingnan nyo po muna yung buong application process. Since ako is na-try ko na tong mga to at nakapag-loan talaga ako dito at naharas talaga ako dito. Well, ang goal ko lang naman is magkaroon tayo ng awareness dito sa mga loan apps na ito in case no na ma-encounter nyo siya, at least meron na po kayong idea. Well, ito nga pala yung mga loan app na yan na nasa phone ko. Actually, kulang pa yan. Nabura ko kasi yung dalawa. Pero i-share ko na rin sa inyo since na-feature ko na rin naman siya. Inside this mga loan apps kasi na ito, may mga loan apps pa na nakapaloob dito. So, beware na lang din kayo in case na ma-encounter nyo sila. Well, this time, i-share ko po sa inyo itong mga loan apps na ito with no particular order no, na na-feature ko siya. So, first is si UOLend. So, I don't know kung nakapag-try na kayo, kung sino ba nakapag-try sa inyo dito. Which is, ang mga kapatid ni UOLend, based dun sa na-feature ko, is si WealthLink Loan App, si Timely Loan App, si Love Fund PH Loan App. So, iisa lang yung galawan nitong mga to. Medyo promising pa naman itong si UOLend. Gusto ko sana siyang itry kasi nireject niya ako. And sabi ng mga nakatry dito is 7 days to pay lang din daw siya. Next loan app is si Target Cash Loan App na na-feature ko na rin siya. And hindi ko nagustuhan yung kanyang interest rate kasi alam nyo, pare-parehas lang talaga sila. Magkakapatid lang sila. So, next is si Pocket Pera 2025. So, alam niyo, ang dami naman din talagang version ng Pocket Pera at ang iiba-iba lang talaga siya ng pangalan. And same with this sa mga dito din. 7 days na pay lang din siya at hindi siya buong matatanggap. Ang taas din po ng kaltas. So, next on my list is si Cashspring Loan App. Kasi hindi ko rin siya tinry kasi nga po, ang taas ng kaltas niya. Well, next is si Magic Peso Loan App. So, katulad ng mga nauna ko nabanggit, ganun din yung style niya. Baga nagpapalit-palit lang sila ng pangalan talaga pero iisa lang talaga sila. Another loan app is si Peso Pro Loan App na ganun din ang style niya, which is itong si Peso Pro kasi nung nawala yung mga nauna ko na-mention na loan app sa App Store is ito yung mga pumalit, yun nga, ganun din naman yung style niya, nagbago lang ng pangalan. Another loan app is si Hero Loan App, which is isa din siya sa na-feature ko this 2025. Nakauna-unahang na-feature ko na bagong loan app. Kaya nang bilis din nawala nito sa Play Store, which is 7 days to pay din ito. Sa 2,000, 1,200 na lang yung matatanggap mo. Di ba, lala? Next is si Fastpera Loan App. Bilis din naman ito, nag-appear sa App Store and then nawala din siya after ko siya tinry. Ganoon pa din, 7 days to pay lang din siya. And ang lala din ng deductions nito, hindi siya buong matatanggap, ang taas-taas pa ng interest rate. Another po is si Agad Peso Loan App. Meron siya pautang na up to 80,000 pesos daw. Pero ang approval amount niya is guaranteed naman, kaya lang, ang baba din. So, 2,000, 3,000. Tapos, almost half of your loan amount, yun yung deduction niya or yung effective interest rate niya. Kasi kung ba naman makagusto sa mga ganong loan app. Another, which is Ranger Peso Loan App na hindi ko rin nagustuhan to, gawa nga din na sinasabi ko nga sa inyo, magkakapatid sila, magkakamukha lang sila ng interest rate ng deduction, hindi po matatanggap, tapos 7 days to pay din siya. Well, next loan app na alam ko na-encounter nyo na rin to kasi na-feature ko na rin siya twice, si Fund Solution. Grabe din talaga ka, loan shark, then 7 days to pay na rin siya. May-encounter nyo yun si Fund Solution kasi palagi siyang sumisiksik sa mga bagong loan app na umuusbo ngayon sa App Store. So, nung nawala si Fund Solution sa App Store, no, pumalit naman itong si Cash Bridge Loan App, which is sa loob nga nitong loan app na ito is nakatira si Fund Solution. Well, itong si Cash Bridge Loan App, ito nga yung loan app kung saan ako nakakapag-loan, nakapag-disburse talaga dyan at pumasok talaga siya agad-agad sa GCash account ko. Kinlik ko lang yung next button ha. Akala ko kasi may next process pa. Yun pala, disbursement na agad-agad. Agad-agad pala, papasok na pala siya agad sa account ko. At ang na-receive ko lang noon is 1,200 pesos ang loan
loan offer nila sa akin, 2,000, di ba? Bongga, 7 days to pay. Wala pa nga 7 days. During my 5th day is nirarat-rat na nila ako ng text. Grabe yung harassment na nakuha ko dito kay Fan Solution at kay Cash Bridge talaga na wala pang due date. Binabanta na nila ako, nakontakin daw nila ako sa aking mga contacts, tapos ipopost doon nila ako sa social media. So may ganun ako na-experience dito sa loan up na ito. Kaya talagang sinumpa ko sila dahil. Kaya ikaw ba, magpo-proceed ka pa rin sa mga ganitong style ng mga loan up na parang pare-parehas naman sila ng galaw. Well, lastly is yung Focus Loan Up. So parang dito po talaga tumigil yung mundo ko nung na-discover ko tong si Focus Loan Up. Na literal na kailangan talaga nating mag-focus sa loan up na ito. Ganda ng pangalan, di ba? Focus Loan Up. Which is may loan offer po ako dyan na 5,000 pesos. Kaya lang nakita ko na naman doon si Fan Solution Loan Up inside this loan up na ito. Nandun din si Paro Peso Loan Up. Grabe no, ang daming loan up na nakasiksik dito sa mga to. At tinry ko siya, sinilip ko talaga siya. Which is ang approve amount ko na lang dito from 5,000 naging 2,000 and 1,200 na lang daw yung marireceive ko for 7 days to pay to ha. And ito nga yung pinaka na-discover ko sa loan up na ito dahil hindi na ako nag-apply dito after kong mag-login, after kong mag-provide ng aking mobile phone number, agad-agad is nakita ko na agad yung IDs ko at facial verification ko na pinang-apply ko sa Cash Bridge Loan Up. So, clearly, iisa lang silang lahat. So, nakuha ni Focus Cash yung information ko through that Cash Bridge Loan Up. So, clearly, nagpalit lang talaga siya ng pangalan, pero siya pa rin pala yun. So, nagulat talaga ako that time kasi binura ko na kasi yung mga account ko dito sa mga loan apps na ito ha. After ko mag-decide na hindi mag-loan dito, ganun yung ginagawa ko. Ayokong binubuyang yung information ko sa loan app na ito since meron naman silang option to delete. Pero, parang nagiging accessories lang pala nila yun. Hindi pala talaga legit na nadidelete yung ating mga loan app dito kahit pa nag-delete tayo. So scary, di ba? Kasi walang kwenta eh. Walang kwenta yung nag-delete pala tayo. Kahit pa sabihin mong SEC registered, lahat po na na-mention ko is an SEC registered. Pero ewan ko po dito sa SEC talaga. Hindi ko na rin sila talaga maintindihan, guys. Kasi ang daming mga loan apps ganito na nakakalusot, na hindi talaga reasonable at hindi talaga makatarungan. So lulubog lang tayo sa utang. At yun nga, meron silang mga nalabag talaga, no? Tulad nga ng mga data privacies natin dito. Nasabi ko nga sa inyo, no, hindi na nga lang ako nag-apply kasi nakita ko na agad doon. Nandun na yung info ko given na pala sa kanila na i-forward na pala sa ibang loan app. Well, those are the new loan apps na nag-i-exist this year, early 2025 lang. Well, additional loan apps, no, na hindi ko na-mention sa inyo na nakasiksik sila at iisa lang sila ng galawan, which is itong si Bilis Pera Loan App, which is napaka-common yan. Another is a Speed Peso Loan App and another is a Pat Pera Loan App. So, ang daming mga loan app na nakapaloob pa, which hindi ko na rin maalala yung iba. Kaya beware din kayo sa mga pautang nila na ganito kasi nga, based sa experience ko nga, nadadala na nga ako kasi nga, hindi buong matatanggap, 7 days to pay. Nang haharash pa kahit wala ka pang due date, saan ka pa? Kaya kung ayaw nyong maranasan yung naranasan ko, wag nyo nang itry ito. Pero wala akong magagawa, no? Kung gusto nyo pa rin naman itry kasi kayo naman ang nangangailangan, hindi naman ako. At isabigyan ko po kayo ng heads up, naging aware kayo sa mga loan apps na ito na share ko sa inyo and again, hindi ko po sila sinisiraan. So dahil lahat ng loan apps na na-mention ko is na-experience ko mismo, nag-apply ako mismo. So yun lang yung base sa experience ko. But anyways, patuloy po ako mag-share sa inyo ng mga reviews. Patuloy pa rin po ako sisilip ng mga bagong loan apps na umuusbong ngayon. Kung legit ba or good ba utangan, recommended pa or loan shark pa. So ina-applyan ko po talaga yan at sinusubukan ko po mismo. Kaya po dapat po nakasubscribe kayo and click niyo po yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!